Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang malaman kung sino-sino ang mga kasama natin sa kwentuhang ito mula sa iba't ibang lugar. At ngayon, simulan na natin ang isang istoryang puno ng sakit, pangmamaliit, at isang tahimik pero napakatinding pagbangon. Lumaki si Samara Velez na maagang nakilala ang hirap ng buhay. 12 taong gulang pa lamang siya nang nawalan siya ng parehong magulang sa magkasunod na pangyayari. Ang kanyang ama ay nasawi sa aksidente sa kalsada habang bumibiyahe bilang driver ng delivery van, at ang kanyang ina naman ay ilang buwan lamang ang itinagal matapos dapuan ng matinding karamdaman na hindi nila naipagamot ng maayos dahil sa kakapusan sa pera. Sa murang edad, naputo lang tahimik at simpleng mundong kinasanayan ni Samara. Dahil wala nang ibang malapit na kamag-anak na handang tumanggap sa kanya, siya ay napilitang tumira sa bahay ng tiyahin ng kanyang ina, si Ludmila Arceo. Isang babaeng kilala sa baryo bilang maabilidad, ngunit matalimang dila at mapagmataas sa kapwa. Nakatira roon ang asawa nitong si Roldan Arceo, isang tahimik na lalaki na madalas umiwas sa gulo, at ang anak nilang si Brisha, na halos kaedad lamang ni Samara, ngunit lumaking sunod sa layaw at sanay na laging nasusunod. Noong una, akala ni Samara ay magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong maramdaman ng init ng tahanan. Sa unang buwan ng kanyang pagdating sa bahay ng mga Arceo, maayos pa ang pakikitungo sa kanya. Pinapatulog siya sa maliit na silid sa likod ng kusina, pinapabaunan sa eskwela, at kahit papaano ay nakakapag-aral pa siya ng walang gaanong pangamba. Ngulit nagbago ang lahat nang mamatay ang matandang si Lola Salvacion, ina ni Ludmila, na siyang taming palaging pumapagitna upang ipagtanggol si Samara sa tuwing napapansin niyang pinapagalitan ito ng sobra. Pagkalibing kay Lola Salvacion, tila unti-unting nahubad ang kabaitan sa ugali ni Ludmila. Mas naging madalas ang pagsigaw nito, mas dumami ang ipinapagawa, at mas lumiit ang tingin niya kay Samara. Hindi na ito itinuring na pamangkin kundi parang utusang walang sahod. Sa umaga, gigising si Samara ng 4:00 pa lamang upang magsaing, maglinis ng bakuran, mag-igib ng tubig, at plantsahin ang uniporme ni Brisha bago pa siya makaalis para pumasok sa eskwela. Pag-uwi naman niya sa hapon, siya pa rin ang maghuhugas ng pinggan, maglalaban ng damit, at magbabantay sa maliit na tindahan ng pamilya. "Samara!" sigaw ni Ludmila isang hapon habang abala ang dalaga sa pagwawalis ng sala. "Hindi pa ba tapos ang labada? Ano bang silbi mo rito kung lahat na lang kailangan pang ulit-ulitin?" "Pasensya na po, tiyahin. Tatapusin ko na po agad." Mahinang tugon ni Samara habang hindi tumitingin ng diretsyo. Suminghal si Ludmila. "Pasensya? Hindi pinapakain ng tao ang pasensya. Buti nga kinuha kita rito, kung hindi baka namamalimos ka na sa kalsada." Sa gilid ng mesa, naroon si Brisha na nagkukulay ng kuko at nakikinig lamang. Maya-maya ay nagsalita ito ng may halong pangungutya. "Mama, pabayaan niyo na. Baka napagod si Samara sa kakaaral. Feeling siguro niya mayaman at hindi na kailangang kumilos." Natahimik na lang si Samara. Sanay na siya sa ganitong mga salita. Masakit, oo, pero mas pinipili na lamang niyang lunukin ng bawat insulto kaysa lumaban at mawalan ng matitirahan. Sa paaralan, iba naman ang kanyang mukha. Tahimik siya pero masipag. Hindi siya kasali sa mga may ingay na grupo, ngunit iginagalang siya ng ilan sa kanyang mga kaklase dahil sa talino at pagiging responsable. Isa sa mga naging malapit sa kanya ay si Aizel Cordero, isang masayahing dalagang palaging may baon na sobrang tinapay at madalas ay lihim na ibinabahagi iyon kay Samara kapag napapansin nitong wala siyang tanghalian. "Hindi ka na naman kumakain ng maayos," sabi ni Aizel minsang magkasabay silang nakaupo sa likod ng school building habang break time. "Ayos ka raw nanginginig na nga kamay mo. O, kunin mo na to." Inabot ni Aizel ang kalahati ng kanyang pandesal. "Huwag ka nang tumanggi." Napangiti si Samara kahit may bigat sa dibdib. "Salamat, Hazel. Babayaran kita pag may pera na ako." "Ang kulit mo! Kaibigan mo ako, hindi tindahan," sagot ni Hazel sabay tawa. Hindi lang si Hazel ang nakakakita ng pinagdadaanan ni Samara. Sa tapat ng bahay ng mga Arceo ay nakatira si Mang Isko Banaria, isang biyudong dating karpintero na may maomong mukha at kabaitan sa mata.
Madalas niya ring mapansin ang dalaga tuwing madaling araw habang nagwawalis o nagsasampay. Anak, minsang tawag ni Mang Isko habang inaabot sa kanya ang isang supot ng suman. Mag-almusal ka muna. Huwag mong hayaang puro trabaho ang laman ng tiyan mo. Ay, nakakahiya po, Mang Isko, sabi ni Samara. Mas nakakahiya kung pababayaan kitang magutom. Kunin mo na. May mga gabiling si Aling Senen, isang mananahing kapitbahay na madalas katsismisan ng mga babae sa kanto, ang palihim na nagbibigay kay Samara ng lumang kwaderno, ballpen o kaya'y tela para magawan niya ng panyo at maibenta ng kaunti. May sipag ka, iha, sabi nito minsan. Basta huwag kang susuko, hindi habang buhay nasa poder ka ng tiyahin mo. Ang problema, unti-unting nawawala ang kapayapaan sa bahay. Habang tumatanda si Brisha, lalo rin itong naiinggit sa kahit anong maliit na papuri na natatanggap ni Samara. Kapag may nagsasabing maganda ang sulat kamay nito, maiinis si Brisha. Kapag may gurong pumupuri sa talino ni Samara, uuwi ito sa bahay ng may dalang yamot. Mama! Reklamo ni Brisha isang gabi habang naghahapunan. Lagi na lang si Samara ang bida sa school. Nakakairita na. Binaba ni Ludmila ang kutsara at tumingin kay Samara. Baka naman nagpapapansin ka na naman doon. Hindi po, sagot ni Samara. Nag-aaral lang po talaga ako. Aral ng aral, singhal ni Ludmila. Akala mo naman may magpapayaman sa iyo niyan. Tandaan mo, hanggat nandito ka sa bahay ko, mas kailangan kong may silbi ka dito kaysa sa school. At mula noon, mas lalo pa siyang pinaghirapan. Kapag exam week, saka siya bibigyan ng pinakamaraming gawain. Kapag may school project, saka siya uutusang magbantay sa tindahan hanggang hating gabi. Paulit-ulit siyang sinusubok ng tiyahin na para bang gustong mapatunayan na wala siyang mararating. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pangarap ni Samara. Sa tuwing natutulog na ang lahat, saka lamang siya nagsisindi ng maliit na ilaw at nag-aaral sa gilid ng mesa gamit ang lumang mga libro at mga papel na binigay sa kanya ni Aling Senen. Minsan ay nakikita siya ni Roldan habang umiinom ng tubig sa kusina. Samara, mahinang sabi ng lalaki isang gabi, matulog ka na, baka magkasakit ka. Ngumiti siya ng bahagya. Kailangan ko pong tapusin to, tito. May quiz po kami bukas. Napabuntong hininga si Roldan. Kung sana mas matapang lang ako. Ngulit hindi na niya tinuloy ang sasabihin. Sanay na rin itong manahimik sa loob ng sariling bahay. Dumating ang pinakamasakit na gabi 1 buwan bago magtapos si Samara ng high school. Araw yon ng Sabado at katatapos lamang ng maliit na salo-salo sa bahay dahil may dumating na bisita si Ludmila mula sa kabilang bayan. Pagkatapos umalis ng mga panauhin, biglang napangsin ni Brisha na nawawala raw ang perang itinabi niya sa aparador. 3,000 piso na dapat sana'y pambili niya ng bagong sapatos. Mama! Sigaw ni Brisha. Nawala yung pera ko! Nagkagulo sa bahay. Halos baliktarin ni Ludmila ang gamit sa kwarto. Ilang minuto pa lamang ang lumipas ay bumaling agad ang tingin nito kay Samara na noon ay naguhugas pa ng pinagkainan sa kusina. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ni Brisha, di ba? Tanong ni Ludmila na naninginig sa galit. Hindi po ako kumuha ng pera. Nagpunta lang po ako roon para ilagay yung plantsadong damit. Sinungaling, sigaw ni Brisha. Wala namang ibang may kailanan ng pera dito kundi ikaw. Namutla si Samara. Hindi po totoo yan. Hindi ko po kayang magnakaw. Talaga? Lumapit si Ludmila at mahigpit na hinablot ang kanyang braso. Tiyahin! Maawa po kayo! Hindi ko po ginawa yan! Lumayas ka na! Halos ipinako ni Ludmila ang mga salita sa hangin. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Wala akong magnanakaw na papatirahin dito. Mama... Mahina sanang sabat ni Roldan, ngunit tinignan lang siya ng masama ni Ludmila kaya tumahimik din ito. Nanginginig ang mga kamay ni Samara habang kinuha niya ang luma niyang bag. Nilagay niya roon ang ilang pares ng damit, ang mga lumang kwaderno at ang taning litrato ng kanyang mga magulang. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Nanginginig man ang kadintuhod, wala siyang nagawa kundi tumayo sa may pintuan at lingunin ang bahay na minsan niyang inakalang magiging tahanan. Alis! Sigaw muli ni Ludmila, at huwag ka nang babalik dito. Dahan-dahang naglakad si Samara palabas ng gate habang tinatamaan ng malamig na ulan ang kanyang muka. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung sino ang lalapitan, ngunit sa gitna ng pag-iyak, may isang bagay na tahimik na nabuo sa loob niya. Isang matinding pangako sa sarili.
Hindi niya kayang baguhin ang ginawa sa kanya ng mga taong dapat sana'y pamilya niya. Hindi niya kayang pilitin ang tiyahin niyang mahalin siya. Pero kaya niyang mamili kung paano magsisimula ulit. At habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, bitbit ang kaunting gamit at napakaraming sugat sa puso, iyon ang unang gabi na tuluyan ng namatay ang dating mahina at sunod-sunurang si Samara. At iyon din ang gabi kung kailan unti-unting isinilang ang babaeng matutong bumangon kahit walang ibang masasandalan kundi ang sarili niyang tapang. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan natin ang panibagong yugto ng buhay ni Samara, may mga kasama rin tayong nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang lugar. At ngayon, ituloy na natin ang kwento ng kanyang tahimik ngunit matatag na pagbangon. Sa huling gabing iyon ng malakas na ulan, nang marahas siyang palayasin ni Ludmila mula sa bahay ng mga Arceo, akala ni Samara ay doon na magtatapos ang kanyang kakayahang lumaban. Basang-basa ang kanyang damit, nanginginig ang kanyang mga daliri, at ang maliit niyang bag ay halos kapusin sa bigat ng mga damit, kwaderno, at ng lumang litrato ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng pagkapunit ng puso niya, may natitira pa ring manipis na hibla ng pag-asa. Hindi siya agad tumuloy sa kung saan-saan. Ang una niyang naisip ay si Yizel Cordero, ang kaisa-isang kaibigang ilang beses nang nagpakita sa kanya ng kabutihan kahit noong wala pa siyang maibigay pabalik. Kahit gabi na, kahit alanganin ng oras, tinungo niya ang maliit na apartment na inuupahan ni Yizel at ng tiyahin nitong si Ate Dorila Cordero sa may likod ng palengke. Pagbukas pa lamang ng pinto, natigilan si Yizel. "Samara?" Gulat nitong sabi, "Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Diyos ko, basang-basa ka." Doon lamang tuluyang pumatak ang luha ni Samara. "Pinalayas ako ni tiyahin Ludmila." Hindi na siya pinatuluyan pang magsalita ni Yizel. Hinila agad siya paloob ng bahay. "Pumasok ka muna. Ate Dorila, kumuha po kayo ng tuwalya. Nilalamig na si Samara." Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos siyang mawalan ng mga magulang, nakatulog si Samara sa isang silid na walang sumisigaw sa kanya. Maliit lamang ang apartment, makipot at hinit, at iisa lang halos ang bentilador. Ngunit para sa kanya, iyon ang unang gabi na nagkaroon siya muli ng pakiramdam na may taong handang bugbukas ng pinto para sa kanya. Kinabukasan, maagang bumangon si Samara. Sanay ang katawan niya sa hirap, kaya kahit puyot at maga ang mga mata, ay naghanap agad siya ng mapapasukang trabaho. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Wala siyang sapat na pera, wala siyang permanenteng tirahan, at ang huling taon niya sa pag-aaral ay hindi pa niya tuluyang natatapos. Sa loob ng ilang linggo, kung ano-ano ang pinagpasahan niyang aplikasyon, service crew, kahera sa grocery, taglinis sa maliit na klinik, tindera sa butika, pero palagi siyang nauuwi sa iisang sagot, "Tatawagan ka na lang namin." Minsan, habang magkasama silang kumakain ng tigi-isang pandesal at kape sa harap ng apartment, napabuntong hininga si Samara. "Baka tama si tiyahin," mahina niyang sabi. "Baka wala talaga akong mararating." Agad ibinaba ni Yizel ang hawak niyang tasa. "Huwag mo ngang uulitin yan. Hindi mo kailangang paniwalaan ng mga taong sinaktan ka. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Hindi ko pa alam kung paano ko tatapusin ang pag-aaral ko." "Tatapusin mo yan," matigas na sabi ni Yizel, "at makakahanap ka rin ng trabaho. Hindi dahil mabagal ang sagot ng mundo, ibig sabihin wala ng sagot." Ilang araw pang lumipas, isang umaga, habang tumutulong si Samara kay Ate Dorila sa pagtitiklop ng mga panindang damit na ibebenta sa palengke, dumating si Mang Isko Banaria na may dalang sobre. "Hinahanap kita kahapon pa," sabi nito habang iniabot ang papel. "May hiring sa Aurora Crest Mall. Sales clerk, stock assistant, cashier trainee. Naalala kita agad." Kinuha ni Samara ang sobre na parang may hawak na huling pagkakataon sa buhay. Mabilis niyang binasa ang anunsyo. Sa baba, may petsa ng initial screening. Kinabukasan na agad. "Maraming salamat po, Mang Isko," sabi niya, halos manginig ang boses. "Susubukan ko po." "Hindi susubukan lang," sagot ng matanda. "Gagalingan mo."
Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe papunta sa siyudad. Suot niya ang hiniram na simpleng blouse ni Giselle at plantsadong palda na inayos ni Ate Dorila para magmukhang mas presentable. Pagdating niya sa Aurora Crest Mall, para siyang natahimik sa laki ng gusali. Kumikinang ang salamin sa labas, maaliwalas ang lobby at ang daming taong abala sa pagpasok at paglabas. Sa unang tingin pa lamang, pakiramdam niya ay napakalayo ng mundong iyon sa lumang bahay kung saan siya pinalayas. Mahaba ang pila sa recruitment area. Nandoon ang iba't ibang aplikanting mas mukhang handa kaysa sa kanya. May mga nakaayos ang buhok, may dalang folders na makakapal, at may halatang sanay na sa job interviews. Si Samara naman ay mahigpit lang ang hawak sa kanyang envelope na naglalaman ng diploma, birth certificate at recommendation letter mula sa dati niyang guro. Next applicant, tawag ng babaeng nasa mesa. Pagharap niya, sinalubong siya ng malamig ngumit profesional na tingin ng interviewer. Name? Samara Velez po. Experience? Wala pa pong formal experience pero tumutulong po ako noon sa tindahan at marunong pong makitungo sa customers. Tiningnan siya ng matagal ng babae bago sinulyapan ng papel. Educational background? High school graduate po. Strength? Huminga siya ng malalim. Mabilis po akong matuto at hindi po ako sumusuko agad. Hindi ningitian ng interviewer si Samara pero may kung anong nagbago sa titig nito. Wait outside. Tatawagin ka ulit. Ilang oras pa siyang naghintay. Halos hindi na siya huminga sa kaba nang muling tawagin ng pangalan niya. Sa pangalawang silid, naroon ang isang lalaking nakabarong na may maumong ngunit seryosong mukha. Ako si Sir Calix Monteverde, floor supervisor. Pakilala nito. May opening sa department store section. Mahirap ang trabaho, mahabang tayuan, maraming customer, at hindi pwede ang mabagal kumilos. Kaya mo? Tumanggo si Samara. Opo, kaya ko po. Sigurado ka? Opo, kailangan ko po ng trabaho. Napatingin si Sir Calix sa kanya, tila sinusukat hindi laman ang sagot, kundi ang lalim ng dahilan sa likod nito. Maya-maya ay sinabi rin nito ang ilang linggo na niyang hinihintay. Report ka sa Monday, probationary ka muna. Napatakip si Samara sa bibig niya. Talaga po? Tumanggo si Sir Calix. Huwag ka lang magpapabaya. Hindi kami charity. Pinapahalagahan namin ang sipag at disiplina. Opo sir, maraming salamat po. Sa labas ng mall, halos mapaiyak siya habang hawak ang papel ng kanyang employment schedule. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa apartment, niyakap siya ni Giselle ng buong higpit. Sabi ko sa'yo hindi ka pababayaan. Nagsimula ang bagong buhay ni Samara sa Aurora Crest Mall bilang sales lady sa department store section. Doon niya nakilala ang mga bagong taong unti-unting magiging bahagi ng kanyang paglalakbay. Una si Neris Talon, ang senior cashier na mataray sa unang tingin pero maalaga sa mga baguhan. Makinig ka sa akin, sabi ni Neris sa unang araw niya. Kapag may customer na may attitude, ngumiti ka pa rin, pero huwag kang papayag na yurakan ka. May tamang paraan ng pakikitungo sa lahat. Nariyan din si Bembem Asierto, isang stock clerk na likas ang pagiging madaldal at palabiro. Oh, bagong salta! Bungad nito minsan habang may bitbit na kahon. Huwag kang kabahan. Dito sa mall, ang sikreto para mabuhay ka, dapat mabilis paa mo at mas mabilis ang pag-iisip mo. Napatawa si Samara sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Salamat, sabi niya. Walang salamat. Basta pag sumahod ka na, libre mo kami ng fishbowl. May isa pang taong tahimik, ngulit kapansin-pansin sa kabaitan. Si Oren Dalisay, isa sa mga janitor ng mall. Lagi itong maayos magsalita at tila mas malalim ang iniisip kaysa sa karaniwang empleyado. Unang linggo mo pa lang pero maayos ka nang makitungo, sabi ni Oren minsang nadatnan si Samara na tumutulong pulutin ang mga nahulog na paninda matapos magkalat ang isang bata sa aisle. Hindi lahat ng may trabaho rito may respeto sa kapwa. Ngumiti si Samara. Pare-pareho lang naman po tayong nagtatrabaho. Bahagyang tumaas ang kilay ni Oren na tila natuwa sa sagot. Sana ganyan mag-isip ang lahat. Mahirap ang unang mga buwan. Masakit sa paa, nakakapagod ang mahabang tayuan, at may mga customer na parang ikamamatay kung hindi sila mapagbigyan agad.
Minsan ay pinahiya pa siya ng isang mayamang babae dahil hindi raw bagay sa kanyang magbenta ng imported perfume. Sigurado ka bang alam mo ang presyo nito? Mataray na tanong ng customer. Baka naman nakakahawak ka lang nito pero hindi mo kayang bilhin. Namutla si Samara, pero pinili niyang huwag magpatalo sa emosyon. Nakalagay po ang presyo sa tag, ma'am. Kung nais niyo po, maari ko rin kayong tulungan maghanap ng mas akmang variant. Sa likod ng counter, palihim siyang tinapik ni Neris pagkatapos. Good, ganyan, hindi ka nagpatalo. Sa paglipas ng mga buwan, natuto si Samara hindi lang magbenta kundi umunawa ng tao. Nakita niya kung paano may mga mayayamang mahinahon at meron ding simpleng customer na magalang at marunong magpasalamat. Natutunan niyang hindi pala pare-pareho ang mga tao at hindi rin dapat hayaang hubugin ng sugat sa nakaraan ang kabuuan ng pananaw niya sa mundo. At doon, sa gitna ng maingay na mall, sa ilalim ng maliwanag na ilaw at araw-araw na pagod, unti-unti niyang binuo ang pangalan niya. Hindi na bilang batang inampun dahil naawa, hindi na bilang pamangking pabigat, at hindi na bilang dalagang pinalaya sa gitna ng ulan, kundi bilang si Samara Velez. Masipag, tahimik, tapat, at unti-unting pinapansin ng mga taong marunong tumingin lampas sa estado ng buhay. Hindi pa niya alam noon na may isa ng pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang lalaking hindi niya lubos kilala, ngunit mapapansin niyang madalas dumaan sa kanyang seksyon. Simple manamit, hindi maingay, at laging tila may sinusukat sa bawat esena sa paligid. Sa paningin ni Samara, isa lamang itong ordinaryong empleyado o consultant na kung minsan ay napapatigil sa tapat ng kanyang counter. Hindi pa nagsisimula ang pag-ibig sa bahaging ito ng kanyang buhay. Hindi pa ito ang panahon ng malalalim na damdamin. Ngunit malinaw nang inilalatag ng tadhana ang mga piraso ng susunod na kabanata. Dahil matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ngayon pa lamang muling bubukas ang pinto ng buhay ni Samara sa mga taong hindi lamang magpapasakit sa kanya, kundi sa mga taong tunay ding magpaparamdam na may halaga siya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa bawat pihit ng kwento may mga kasama tayong nakasubaybay mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging matagal na pinagtagpo ng panahon. Ang araw na muling haharap si Samara sa mga taong minsang dumurog sa kanya. Lumipas na ang mga taon mula nung unang tumuntong si Samara Velez sa Aurora Crest Mall bilang isang probationary sales lady na nanginginig pa ang mga kamay at takot pa ang boses ng bawat supervisor. Marami nang nagbago mula noon. Ang dating dalagang bitbit lamang ang lumang bag, ilang pirasong damit at litrato ng kanyang mga magulang ay isa ng respetadong empleyada sa mall. Hindi madali ang naging pag-akyat niya. Dumaan siya sa mahabang pagsasanay, sa maraming gabing masakitang talampakan, at sa mga panahong pipiliin sana niyang sumuko pero hindi niya ginawa. Sa pagdaan ng panahon, napansin hindi lang ng mga katrabaho kundi maging ng matataas na opisyal ng mall ang kanyang sipag at talino sa pakikitungo sa tao. Ang mga payak na gawain noon, pagtulong sa mga naliligaw na customer, paghawak sa magulong sitwasyon sa sales floor, at mahinahong pag-aayos ng reklamo ng mga tenant ay naging dahilan para ma-promote siya bilang training officer ng department section. Hindi pa man marangya ang titulo, malinaw na lumalawak na ang mundo niya. Kasabay ng pag-unlad niya sa trabaho ay ang mas tahimik ngunit mas malalim na pagbabago sa personal niyang buhay. Ang lalaking madalas niyang nakikitang dumaraan noon sa kanyang section, tahimik, simple ang pananamit, at laging tila may iniisip, ay hindi pala isang ordinaryong konsultant lamang. Siya si Elian Verdan, ang tunay na may-ari ng Aurora Crest Mall at tagapagmana ng malawak na negosyo ng pamilyang Yerdan. Ngulit nang una silang nagkapalagayan ng loob, hindi iyon alam ni Samara. Nakilala niya si Elian hindi bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang lalaking mahinahon, marunong makinig, at hindi kailanman ipinadama sa kanya na maliit siya. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay hindi nabuo sa mga mamahaling regalo o malalaking pangako. Nabuo iyon sa maliliit na sandali.
Sa pagkikita nila sa loading area habang nagpapahinga sa break, sa pagtulong ni Samara sa isang matandang tenant na inatake ng hika habang si Elian ang tumawag ng medic, sa pagtatanggol niya sa janitor na si Marjun Hebreo nang sigawan ito ng isang tenant manager, at sa maraming pag-uusap nila tungkol sa pagod, responsibilidad at mga pangarap na hindi basta na idibigay ng buhay. Nang malaman ni Samara ang tunay na pagkatao ni Elian, hindi siya natuwa agad. Sa halip, natakot siya. Hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil alam niyang magkaibang-magkaiba ang mundong pinanggalingan nila. Siya, isang babaeng pinalayas noon ng sariling tiyahin, nagtrabaho bilang tindera at halos buuin ang pangalan mula sa wala. Si Elian, isang lalaking may apelyidong kayang magbukas o magsara ng pinto para sa maraming tao. Ngunit pinatunayan ni Elian sa paglipas ng mga taon na hindi awa ang nararamdaman niya para kay Samara, kundi paggalang at pag-ibig. Tahimik silang nagpakasal makalipas ang mahabang panahon ng panliligaw at pagbuo ng tiwala. Kaunti lamang ang nakakaalam. Sina Giselle, Mang Isko, Aling Senen, Neris Talon at si Attorney Benicio Lagrimas, ang abogado ng pamilyang Verdan na mas maniniwala sa karakter ng tao kesa sa apelyido. Pinili nilang ilihim muna ang kasal dahil ayaw ni Samara na ang bawat hakbang niya sa trabaho ay ikabit agad sa pangalan ng asawa. Nais niyang patunayan muna sa sarili na kaya niyang tumayo sa sariling pagod at kakayahan. 2 taon ang lumipas mula nang sila'y ikasal. Sa panahong iyon, mas lalo pang gumanda ang buhay ni Samara, ngunit hindi ito naging padalos-dalos o parang kwentong biglang yumaman ng bida. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa mall, bagaman may mas mataas na tungkulin na siya sa training at operations. Sa gabi naman, nag-aaral siya ng business management sa isang pribadong kolehiyo sa tulong ni Elian, na hindi kailanman ipinagpilita ng yaman nito, kundi piniling suportahan lamang ang pangarap ng asawa. Nakabili rin si Samara ng maliit ngunit maayos na bahay para kina Mang Isko at Aling Senen, na noon pang mga panahong lugmok siya ay naging tila ikalawang magulang niya. Doon nagsimulang umalingaw-ngaw muli sa kanilang bayan ang pangalan ni Samara. Narinig mo ba? Sabi minsan ni Tia Mersina, isa sa mga kamag-anak na mahilig magbalita ng hindi pa sigurado, nang magkausap sila ni Ludmila sa isang handaan. Yung Samara raw, nasa mall pa rin pero parang may mataas ng posisyon. Maayos na raw ang buhay. Napangiwi si Ludmila. Ano naman, kahit anong taas ng pwesto niya, tindera pa rin ang ugat niya. Ngunit ang totoo, kinukot-kot na ng inggit si Ludmila. Hindi niya matanggap na ang babaeng minsan niyang itinaboy sa gitna ng ulan ay unti-unting umaayos ang buhay nang hindi siya kasama. Lalong nadagdagan ang yabang nito nang si Brisha, na ngayon nasa edad na rin ng pag-aasawa ngulit wala pa ring matinong direksyon sa buhay, ay minsang nagsabing gusto nitong makapasok sa mas magandang trabaho sa siyudad. "Mama," sabi ni Brisha isang gabi habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. "Kung may koneksyon na si Samara sa mall, bakit hindi natin siya lapitan? Baka pwede niya akong ipasok." Tumaas ang kilay ni Ludmila. "Hindi ako lalapit sa batang yun para magmakaawa. Kung gusto niyang tumulong, dapat siya lubunang magpakumbaba. Tiyahin niya ako." Ngulit makalipas lamang ang ilang linggo, dumating ang pagkakataong muling pagsalubungin ang kanilang landas. Nag-organisa ng malaking family reunion si Tito Bernal Arceo, ang pinakamatandang kapatid sa angkan ng Arceo. 70 taong gulang na ito at nais daw nitong pagsamasamahin ng buong pamilya bago pa siya tuluyang humina. Maraming dumalo, mga kamag-anak mula sa iba't ibang bayan, mga pinsan na matagal nang hindi nagkikita at mga tiyahin at tito na may sari-sariling bitbit na balita at yabang. Doon din, dahil sa paulit-ulit na pamimilit ni Tia Mersina at ni Onching Arceo, napapayag si Ludmila na imbitahan si Samara. Ayaw sana ni Samara noong una. Nang mabasa niya ang mensahe, tila bumalik sa kanyang dibdib ang lamig ng gabing pinalayas siya. Ngunit mahinahong hinawakan ni Elian ang kamay niya. "Hindi mo kailangang pumunta kung hindi ka handa," sabi nito. Tahimik na tumingin sa malayo si Samara. "Hindi na ako natatakot sa kanila. Siguro panahon na rin para harapin ko ng maayos ang nakaraan."
Sa araw ng reunion, dumating si Samara ng simple ngunit elegante. Hindi siya nagsuot ng anumang sobrang mamahalin na magpapakitang gilas. Isang maayos na bestidang kulay bughaw lamang, manipis na hikaw, at isang payak na bag. Ngunit sa tindig at sa katahimikan ng mukha niya, kapansin-pansin na malayo na siya sa dating dalagitang takot na takot sa bawat salitang ibabato sa kanya. Pagpasok pa lamang niya sa venue, naramdaman na agad niya ang mga matang sumusukat sa kanya. May mga ngiting plastik, may mga bulungan, at may mga tumitig na parang may hinahanap na kakulangan sa kanyang itsura. Aba, si Samara ba yan? Malakas na sabi ni Tia Mersina. Parang sosyal na. Nasa mall naman kasi, sagot ni Onching sabay tawa. Baka may employee discount. Narinig iyon ni Ludmila at napangisi. Ilang sandali pa, lumapit ito kay Samara bitbit ang pamilyar na tono ng pagmamaliit. "Oh, himala," sabi ni Ludmila. "Nakarating ka. Akala ko busy ka sa pagtitindagang pabango at sapatos." Nanatiling kalmado si Samara. "Magandang hapon po, Tiyahin." "Magandang hapon?" ulit ni Ludmila, na may halong pangungutya. "Maayos na rin pala ang pananalita mo ngayon. Mabuti naman. Pero wag mong kakalimutan kung saan ka nagsimula." Sa tabi nila, nakataas ang baba ni Brisha. "Mama, baka naman pwede natin siyang kausapin ng maayos. Baka may mapala tayo." Lumapit si Brisha kay Samara na may pilit ng ngiti. "Kamusta ka na, Samara? Narinig namin na okay ka raw sa mall. Baka naman pwede mo akong ipasok. Kahit office position lang. Hindi naman ako bagay sa sales floor." Hindi nakasagot agad si Samara. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil kitang-kita niya kung paanong kahit sa simpleng pakiusap ay naroon pa rin ang yabang ni Brisha. Hindi man tuwirang nang iinsulto, malinaw na sa isip nito'y mas mataas pa rin siya kaysa sa mga empleyadong matagal nang lumalaban para mabuhay. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Ludmila. "Sabihin mo nga, kilala mo ba ang manager dyan? O kahit may-ari man lang? Tutal, matagal ka na raw dyan. Ipakilala mo naman kami. Sayang ang koneksyon." Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa paligid. Ang ibang kamag-anak ay unti-unti nang lumalapit, tila naaamoy ang posibilidad ng eksenang mapag-uusapan nila sa mga susunod na linggo. Ngumiti lamang si Samara, ngunit hindi iyon niting mayabang. Tahimik lamang, kontrolado. "May darating po mamaya, baka siya na lang po ang makausap ninyo." Natawa si Ludmila. "Talaga? Aba, ang kapal na ng mukha mo. Akala mo kung sino ka na para may padating ka pang tao." "Baka boyfriend niya," bulong ni Delfa Ribay, sapat ang lakas para marinig ng iba. "Kung boyfriend niya man," patutsada ni Onching, "sana may maipagmamalaki naman, hindi yung kung sinong staff lang din ng mall." Si Samara ay nanatiling tahimik. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili sa paraang dati niyang ginagawa. Hindi na siya iyong batang nanginginig sa takot. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan niya ang lalong nagpainit sa ulo ni Ludmila. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagbago ang ingay sa venue. May ilang taong napatingin sa may entrada. Ang ilang staff ng resort ay biglang naging mas maingat sa pagkilos. Pumasok si Elian Verdan, suot ang isang malinis at maayos na suit, kasama ang legal assistant niyang si Maureen Sibal, operations head na si Gavro Mela, at 2 board members ng Verdan Group na nandoon din pala sa parehong lugar para sa isang hiwalay na meeting. Hindi agad nakahinga si Ludmila. Kilala niya ang mukha ni Elian. Ilang beses na niya itong nakikita sa mga business page ng diaryo at sa mga balitang pangnegosyo sa telebisyon. "Mama," bulong ni Brisha, unti-unting namumutla. Parang siya yung... Ngunit imbes na umatras, si Ludmila ay agad pang nagsalita, dala ng likas niyang kayabangan. Lumapit siya kay Elian na tila isang matandang may karapatang manghingi ng pabor. "Magandang hapon po, sir," sabi niya. "Ako po si Ludmila Arceo, tiyahin nitong si Samara.
Matagal na po siyang nagtatrabaho sa mall ninyo. Mabait naman po, pero syempre, pamilya pa rin ang dapat inuunang tulungan. Baka naman pwedeng maipasok ninyo ang anak ko sa magandang pwesto. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil si Elian, sa harap ng buong angkan ng Arceo, ay dumiretso kay Samara. Mahinaong kinuha ang kamay nito at saka nagsalita sa boses na sapat para marinig ng lahat. "Good afternoon," sabi ni Elian. "Pasensya na kung nahuli ako. May meeting pa kami ni Samara para sa bagong training expansion project." Nagulat ang lahat. Ngunit ang sumunod na mga salita ang tuluyang bumasag sa yabang ni Ludmila. At para malinaw sa lahat, dagdag ni Elian habang mahinaong nakatingin sa mga kamag-anak, si Samara Velez Verdan ay hindi lamang empleyada ng Aurora Crest Mall. Siya ang asawa ko. Parang nawalan ng hangin ang buong venue. Napaluhod si Ludmila hindi dahil may nagtulak sa kanya, kundi dahil tila nang hina ang mga tuhod niya sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang pamangking minsan niyang pinalayas, pinagtawanan at itinuring na walang mararating ay nakatayo na ngayon sa harap niya bilang asawa ng lalaki na minsan ay hindi man lang niyang pinangarap na makausap. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papalalim ang kwento ni Samara, mas lalo rin nating nakikita kung paanong ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa ganti, kundi sa paraan ng pagbangon. At ngayon, ituloy na natin ang bahaging kasunod ng araw na nagpaguho sa yabang ng kanyang tiyahin. Naiwan sa venue ng reunion ang mabigat na katahimikan matapos sabihin ni Elian Verdan sa harap ng buong angkan ng Arceo na si Samara Velez Verdan ay asawa niya. Parang tumigil sa pag-ikot ang paligid ng ilang segundo. Ang mga bulungan ay napalitan ng walang makapagsalitang pagkabigla. Ang ilang mga kamag-anak na kanina lamang ay nagpapatawa sa simpleng trabaho ni Samara ay ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Nanghina ang mga tuhod ni Ludmila at napaluhod siya sa sahig, hawak ang gilid ng mesa na tarang doon lamang siya nakakapit. Si Brisha, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay may pilit pang ngiti at hangad na makakuha ng pabor ay namutla at napaatras. Si Tiyahing Mersina at Onching Arceo naman ay agad nagbawi ng tingin, wari bang gusto nilang maglaho sa hiya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang pinakamakapansin-pansin ay ang mukha ni Samara. Hindi siya nakingisi, hindi siya triumphant na parang sabik sa pagbagsak ng mga taong nang insulto sa kanya. Tahimik lamang siya, matatag, at sa marahil, iyon ang mas lalong nagpabigat sa konsensya ng mga naroon. "May asawa ka na ba?" Halos pabulong na sabi ni Brisha, hindi makapaniwalang nakatitig kay Samara. At si Elian pa. Hindi agad sumagot si Samara. Si Elian na ang marahang nagsalita. "Matagal na kaming kasal. Pinili naming ilihim dahil ayaw naming gamitin ang pangalan ko para sa posisyon ni Samara. Lahat ng narating niya sa Aurora Crest Mall ay pinaghirapan niya. Hindi malaman ni Ludmila kung saan titingin. Nanginginig ang labi niya. Samara, hindi ko alam." Ngunit bago pa niya mabuo ang anumang paliwanag, umabante si Maureen Sibal, dala ang isang maayos na folder. Hindi siya pala sagot na tao, ngunit sanay siya sa mga pagkakataong kailangang luminaw ang mga bagay. "Para malinaw rin po," sabi ni Maureen sa mahihinang profesional na boses. Si Mrs. Samara Verdan ay hindi lang training and operations lead sa ilang internal programs. Siya rin po ang nag-approve ng Community Aid Fund na tumulong sa pagpapagamot ni Ginoong Roldan Arceo noong naospital siya noong 1 taon. Napatingin agad ang lahat kay Roldan na noon ay nakaupo lamang sa isang sulok at halos hindi makahinga sa kaba. Maging si Ludmila ay napaangat ang mukha. Anong ibig mong sabihin?" Nauutal niyang tanong. Binuksan ni Maureen ang folder at inilabas ang kopya ng dokumento. Noong tinanggihan ng ilang lending office ang aplikasyon ninyo para sa pagpapagamot, may anonymous referral pong dumaan sa foundation partner ng Verdan Group. Ang rekomendasyon at pag-follow up ay personal na inasikaso ni Mrs. Verdan. Hindi makahinga si Ludmila.
Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Samara. Ikaw ang tumulong. Tumanggo si Samara, ngunit walang yabang sa mukha niya. Opo, tiyahin. Hindi ko na po sinabi noon dahil ayokong maramdaman niyo na may kapalitang tulong. Nang mga sandaling iyon, mas lalong dubagdag ang hiya at bigat sa dibdib ng mga taong minsang itinuring siyang walang kwenta. Ngunit hindi na doon nagtapos ang pagbabago sa buhay ni Samara. Sa katunayan, iyon pa lamang ang simula ng isang mas malawak na yugto ng kanyang pag-angat. Ilang linggo matapos ang reunion, opisyal na siyang ipinakilala sa mas maraming opisyal ng Verdun Group bilang bagong mamumuno sa ilang social development initiatives ng kumpanya. Hindi niya hinangad ang posisyon dahil lamang siya ay asawa ng may-ari. Sa halip, si Elian mismo ang nagmungkahing pamunuan niya ang community arm ng kumpanya matapos nitong makita kung paano kahusay humawak si Samara ng tao, problema at tiwala. Hindi lang negosyo ang kaya mong dalhin, sabi ni Elian isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa veranda ng bahay nila. Mas nakikita mo ang mga taong karaniwang hindi napapansin. Iyon ang kulang sa maraming kumpanya. Tahimik na napangiti si Samara. Natuto lang ako kasi dati isa ako sa mga taong hindi napapansin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit bagay sa iyo ang trabahong ito, sagot ni Elian sabay hawak sa kamay niya. Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos ni Samara ang sarili sa mga proyektong matagal na niyang pinapangarap. Inilunsad niya ang isang scholarship program para sa working students sa loob at paligid ng Aurora Crest Mall. Marami sa unang benepisyaryo ay mga kabataang nakilala niya noon pang sales lady pa lamang siya, mga cashiers na nag-aaral sa gabi, stock clerks na gustong makapagtapos ng kolehiyo, at mga anak ng utility workers na halos hindi na makapag-aral dahil sa gastusin. Isa sa mga unang lumapit sa kanya ay si Mireya Sulit, isang solo parent na dati ay nagbebenta lamang ng hair accessories sa labas ng terminal. Bit-bit nito ang 9 na taong gulang na anak na si Tovi nang pumasok sa opisina ng foundation. Ma'am Samara, Nangingilid ang luha ni Mireya. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula, pero sabi nila may livelihood stalls daw po para sa maliliit na negosyante. Pinaupo siya ni Samara at inabutan ng tubig. Walang masama sa pagsisimula, Mireya. Ang mahalaga, handa kang tumayo. Kasunod ni Mireya ay sina Aling Pina Burog na magaling gumawa ng kakanin pero walang permanenteng pwesto. Si Gestoni Abad, isang tahimik na mananahing muntik nang magsara ang maliit na shop, at maging si Nadri Velasco, isang dating security guard na gustong mag-aral muli sa kursong criminology matapos mapilitang huminto noon. Hindi minadali ni Samara ang lahat. Isa-isa niyang inintindi ang mga tao. Sa bawat programa, may malinaw na proseso, tamang dokumento, at patas na screening. Hindi siya namimili ayon sa awa lamang. Pinagsasama niya ang disiplina at malasakit, dahilan upang unti-unting lumawak ang respeto sa kanya. Hindi na lamang siya kilala bilang asawa ni Elian Verdun. Nakilala siya bilang isang babaeng marunong magpatakbo ng proyekto at may paninindigang hindi basta natitinag. Ngunit gaya ng lagi sa mga kwento ng pag-angat, hindi nawawala ang mga taong maiinggit at sisira. Sa kabilang panig ng marangyang mundo ng Verdun Group ay naroon si Liora Ventaza, ang dating malapit kay Elian at kilala sa social circles bilang elegante, matalino, ngunit mapagbalat kayo. Hindi nito matanggap na ang babaeng pinili ni Elian ay hindi galing sa mga pamilyang dinadayo ng media at kinikilala sa alta sosyedad. Sa mata ni Liora, si Samara ay isang insulto sa mundong nais niyang kontrolin. Masyado siyang mabilis tumaas, malamig na sabi ni Liora habang kausap si Severino Verdun, ang tiyuhin ni Lilian na matagal nang may lihim na hinanakit dahil hindi sa kanya napunta ang pangunahing kontrol sa negosyo. At habang lumalakas ang pangalan niya, mas humihina ang impluensya ng mga taong dapat sanay may boses sa kumpanya. Umismid si Severino. Ang problema sa tulad niya, akala mo malinis dahil galing sa hirap. Mas madaling paniwalaan ng tao ang ganong istorya. Doon nagsimula ang tahimik na sabwatan.
Unti-unting may lumabas na mga chismis sa ilang business blogs at entertainment pages. May nagsabing ginagamit daw ni Samara ang foundation para ilusot ang mga kakilala niya. May nagkalat din ng bali-balitang pineke lamang daw niya ang imahe ng simpleng babae para makapangasawa ng mayaman. Maging ang ilang proyektong pinamamahalaan niya, gaya ng housing assistance para sa displaced vendors, ay pinagduduhaan. Dama agad ni Samara ang bigat ng ataking iyon. Hindi dahil naniniwala siya sa mga kasinungalingan, kundi dahil alam niyang ang pinakamasasaktan ay ang mga taong umaasa sa mga programang hawak niya. Isang hapon, nadatnan siya ni Yizel sa opisina na tahimik lang nakatingin sa mga dokumento. "Uy," sabi ni Yizel habang inilapag ang milk tea sa lamesa. "Mukhang hindi natulog." Napahinga ng malalim si Samara. "Hindi ko problema ang paninira sa akin. Ang kinakatakutan ko, baka maapektuhan yung mga scholar at vendors." Umupo si Yizel sa tapat niya. "Hindi ka naman nagkulang sa records. Kung sino man ang may pakana nito, hindi nila kakayanin ang totoo." Tama si Yizel. Imbes na mataranta, pinili ni Samara na harapin ang problema ng maayos. Tinipon niya ang buong records ng foundation mula sa audited disbursements hanggang sa evaluation forms ng bawat benepisyaryo. Tinawag niya sina Maureen, Gavro at ang accounting lead na si Fidencio Luarca upang buuin ang legal at financial response. Nagkaroon din ng internal review upang walang masabi ang sino mang gustong humanap ng butas. Sa isang mahalagang press briefing, hindi nagtago si Samara. Humarap siya sa media ng payak, ngunit buo ang loob. Ang tulong po ay hindi dapat ipinapamigay ng padalas-dalas at hindi rin dapat ginagamit bilang kasangkapan sa pansariling interes. Kaya lahat ng programang hawak namin ay may proseso, dokumento at audit. Handa po kaming buksan ang records sa tamang investigasyon. Mas lalong tumibay ang paninindigan niya nang isa-isang tumistigo ang mga taong nakakakilala sa kanyang integridad. Naandon si Oren Dalisay na nagsabing noon pa man ay likas na kay Samara ang galang kahit sa pinakamababang posisyon sa mall. Nandoon din si Marjon Ebreo na minsang ipinagtanggol niya laban sa mapang-abusive na tenant. Maging si Neris Talon ay nagpahayag na hindi kailanman humingi ng pabor si Samara sa trabaho noong hindi pa alam ng lahat kung sino ang pinangasalahan niya. Ang mas hindi iniaasahan ng marami ay ang pagharap ni Brisha. Tahimik itong dumating sa hearing at halatang hirap sa bawat hakbang. Ngunit nang magsalita ito, buong venue ang natahimik. "Hindi kami naging mabuti kay Samara noon." Pahayag ni Brisha, nanginginig ang boses. "Pero kahit ganon, wala akong alam na ginawang masama si Samara para makuha ang mga meron siya ngayon. Lahat ng naaabot niya, pinaghirapan niya." Ang testimonya ni Brisha ay tila huling piraso na kailangan upang tuluyang masira ang tabing ng mga kasinungalingan. Sa sumunod na mga linggo, lumabas sa investigasyon ang mga may anomalyang galaw ni Severino Verdan sa ilang dating proyekto ng kumpanya. Lumitaw rin ang mga mensahe at koordinasyong nag-uugnay sa kanya at kay Leora sa planong siraan si Samara. Sa halip na si Samara ang mabuwal, ang mismong mga nagtangkang manira sa kanya ang nalantad. Tuluyang bumagsak ang kredibilidad ni Leora sa lipunang dati niyang kinikilusan. Si Severino naman ay inalisan ng ilang kapangyarihan sa loob ng kumpanya habang iniimbestigahan ang mga dati niyang transaksyon. At sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong tumatag ang tingin ng mga tao kay Samara. Sa isang gabing tahimik, matapos ang lahat ng gulo, tumayo si Samara sa rooftop garden ng Aurora Crest Mall, ang mismong lugar kung saan minsan siyang umiyak ng palihim bilang simpleng sales lady matapos pagalitan ng customer. Lumapit si Elian sa kanya at marahang ipinatong ang coat sa balikat niya. "Pagod ka?" tanong nito. Ngumiti si Samara. Pagod, ngunit maliwanag ang mga mata. "Oo,
pero mas magaan na. Hindi mo sila ginantihan, sabi ni Elian. Pinili mong patunayan ang sarili mo. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na minsang nakakatakot sa kanya, ngunit ngayoy tila saksi sa kanyang paglalakbay. Ayokong mabuhay sa parehong paraan ng mga taong nanakit sa akin. Kung aangat ako, gusto ko may kasamang ibang tao. At sa sandaling iyon, malinaw na ang buhay ni Samara ay hindi na umiikot sa sakit ng nakaraan o sa pagnanais na maibalik ang kahihiyang ibinigay sa kanya noon. Ang dating tindera na pinalayas sa gitna ng ulan ay isa ng babaeng may sariling pangalan, paninindigan at kapangyarihang magbukas ng pinto para sa iba. Ngunit, sa likod ng lahat ng tagumpay na iyon, may isang kabanata pa ng nakaraan ang hindi pa ganap na nagsasara. Ang kabanatang maghahatid sa kanya sa pinakamalalim na pagsubok ng puso, hindi bilang biktima, kundi bilang taong kailangang pumili kung hanggang saan ang kayang patawarin ng isang sugatang kaluluwa. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sabay-sabay nating nasaksihan ang paglalakbay ni Samara mula sa pangmamaliit hanggang sa tahimik ngunit makapangyarihang pagbangon. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging magtatapos sa sugat ng nakaraan at magbibigay ng ganap na wakas sa kanyang kwento. Matapos mabunyag ang sabwatan nina Severino Verdan at Liora Ventasa laban kay Samara, naging mas tahimik ang mga sumunod na linggo. Hindi na madalas marinig sa mga business pages ang pangalan ni Liora, maliban sa mga ulat tungkol sa pagbagsak ng kanyang social image, at si Severino naman ay tuluyang naisang tabi sa mahahalagang desisyon sa loob ng Verdan Group habang iniuusa ang mga dati nitong transaksyon. Sa paningin ng marami, sapat na sana ang lahat ng iyon bilang hustisya para kay Samara. Ngunit may isang bahagi ng kanyang nakaraan na nananatiling nakabukas, hindi na bilang banta sa kanyang pangalan, kundi bilang sugat na kailangan ng tuluyang harapin. Sa isang maulang hapon, habang inaayos ni Samara ang mga bagong aplikasyon para sa scholarship program ng foundation, pumasok sa kanyang opisina si Yizel na may kakaibang kaba sa mukha. Hindi ito agad nagsalita. Sa halip, tahimik nitong inilapag sa mesa ang isang lumang subre na tila ilang ulit nang nabasa at natuyo. "Ano to?" tanong ni Samara. "May nag-iwan sa guard station kanina. Pangalan mo ang nakasulat." Dahan-dahang binuksan ni Samara ang subre. Sa loob ay isang maikling sulat na sulat kamay, halatang nanginginig ang kamay ng sumulat. "Samara, hindi ko alam kung may karapatan pa akong sumulat sa'yo, pero si Papa ay nasa ospital na naman. Wala na kaming malapitan. Ayokong sanang gawin ito pero wala na talaga kaming ibang mapuntahan. Brisha." Matagal na nakatitig si Samara sa papel. Walang galit sa mukha niya, ngunit may biglang bigat na bumalik sa kanyang dibdib. Lahat ng alaala ng lumang bahay, ng maingay na sigaw ni Ludmila, ng gabing pinalayas siya habang umuulan, ay tila sabay-sabay na bumalik sa kanyang isip. "Hindi mo kailangang sagutin agad," maingat na sabi ni Izel. "At lalo mong hindi obligasyong tulungan sila." Hindi sumagot si Samara. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang pagpatak ng ulan sa bintana ang maririnig. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Elian sa dining area na binabasa ang ilang financial reports. Pagtingin pa lamang nito sa mukha ni Samara, ay alam na nitong may mabigat na dinadala ang asawa. "May nangyayari?" tanong nito habang isinasara ang hawak na folder. Iniabot ni Samara ang sulat. Tahimik itong binasa ni Elian, pagkatapos ay marahang ibinaba sa mesa. "Gusto mo bang puntahan sila?" Mahinahon nitong tanong. Huminga ng malalim si Samara. "Hindi ko alam. Ang daming taon na hinintay kong makita silang humingi ng tawad. Pero ngayong nangyari na, bakit parang hindi ako masaya?"
Dahil hindi lahat ng sugat gumagaling sa simpleng paghingi ng tawad, sagot ni Elian. Minsan, gumagaan lang kapag handa ka ng pumili kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Kinabukasan, hindi agad dumiretso si Samara sa ospital. Sa halip, nagpasama muna siya kay Maureen upang kumpirmahin ang kalagayan ni Roldan. Totoo ang nakasaad sa sulat, malubha ang kalagayan nito dahil sa komplikasyon sa bato at mataas na presyon. Ilang araw na raw itong nasa ward, ngunit nanganganib ng ilabas dahil hindi na kayang bayaran ng pamilya ang gastusin. Naubos na ang ipon nila, at ang ilang dating kakilala ni Ludmila na nooy nakapaligid kapag mayabang pa siya ay isa-isang naglaho ng mangailangan na sila. Pagdating ni Samara sa ospital ng araw na iyon, nadatnan niya si Brisha sa labas ng ward. Payat na ito ngayon, maputla, at halatang malayo na sa dating babaeng laging maayos ang buhok at malakas ang boses sa panglalait. Nang makita siya, agad namang namuo ang luha sa mga mata ni Brisha. "Akala ko, hindi ka pupunta," nanginginig nitong sabi. Tahimik lang na tumingin si Samara sa kanya. "Nasaan si tiyahing Ludmila?" "Sa loob," sagot ni Brisha. "Pero, hindi na siya kagaya noon." Hindi na nagsalita pa si Samara. Dahan-dahan siyang pumasok sa ward. Nandoon si Roldan, nakahiga at halatang nanhihina, habang sa tabi nito ay nakaupo si Ludmila. Nang marinig ng huli ang pagbukas ng pinto at makita kung sino ang dumating, para itong naistatwa. Wala na ang dating tikas sa mukha ng tiyahing minsang kayang-kayang palayasan ng isang bata sa gitna ng ulan. Matamlay ito, gusot ang buhok, at tila ilang gabing hindi nakatulog ng maayos. "Samara," bulong ni Roldan, halos hindi makapagsalita. Lumapit si Samara sa higaan. "Kumusta po kayo, tito?" Napapikit si Roldan at napaluha. "Pasensya ka na. Marami akong hindi nagawa noon." Naramdaman ni Samara ang pag-ipit ng kung anong mabigat sa dibdib niya, ngulit pinili niyang hawakan ng kamay ng matanda. "Magpahinga po muna kayo." Samantala, si Ludmila ay ilang sandaling hindi makapagsalita. Tila hirap na hirap itong huminga sa bigat ng hiya. Sa wakas ay yumuko ito ng bahagya, bagay na hindi kailanman nakita ni Samara noon. "Hindi ko alam kung paano ako magsisimula." Basag ang tinig ni Ludmila. "Buong buhay ko, akala ko ang tigas ng puso ay lakas. Akala ko kapag pinakita kong mahina ako, maaapi ako ng mundo. Pero sa pagdaan ng mga taon, ako rin pala ang sumira sa sarili kong pamilya." Tahimik lamang si Samara. Nang tuluyang hindi na kinaya ni Ludmila ang bigat ng damdamin, dahan-dahan itong lumuhod sa malamig na sahig ng ospital. Hindi iyon ang pagluluhod dulot ng kahihiyan sa harap ng mayamang tao. Iyon ang pagluluhod ng isang taong binasag ng sariling kasalanan at wala nang natitirang yabang para ipangtago rito. "Samara," umiiyak nitong sabi, "patawarin mo ako. Pinalayas kita. Pinagtrabaho kita na wala kang karapatang mangarap. Pinaniwala kitang wala kang halaga. At kahit pagkatapos ng lahat, ikaw pa ang tumulong sa amin. Hindi ko deserve ang awa mo. Pero kung may natitira pang kahit konting kabutihan sa puso mo, patawarin mo ako." Napapikit si Samara. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanya ang bawat insulto, bawat gabing gutom, bawat pagod na itinago niya noon. Nais sana ng isang bahagi ng sarili niyang sabihin na huli na ang lahat, na may mga bagay na hindi na dapat binubuksan pa. Ngulit nang buksan niya ang mga mata, ang nakita niya ay hindi na ang malupit na tiyahing kinatatakutan niya noon, kundi isang matandang babaeng wasak na sa bigat ng sariling maling desisyon. Hindi agad siya nagsalita. Ilang segundo rin siyang tahimik habang naririnig ang sariling tibok ng puso. "Hinding-hindi ko mabubura ang ginawa niyo sa akin." Sa wakas ay sabi niya, mahinahon, ngulit malinaw. "Hindi ko kayang magpanggap na parang walang nangyari. Maraming taon ng buhay ko ang nasaktan dahil sa inyo." Napayuko si Ludmila ng lalo. Pero, dugtong ni Samara, "Ayoko nang mabuhay sa galit. Ayokong dalhing habang buhay ang sakit na iniwan inyo.
Kaya hindi ko kayo tutulungan dahil nakalimutan ko. Tutulungan ko kayo dahil ayokong maging katulad ninyo noon. Tuluyang napahagulhol si Ludmila. Hindi na ito makatingin ng diretsyo. Mula roon, agad kumilos si Samara. Tinawagan niya si Maureen upang ayusin ang mga dokumento para makover ng Foundation Partner Hospital Grant ang natitirang gamutan ni Roldan. Hindi niya ipinagkatiwala sa emosyon lamang ang lahat. Tiniyak niyang maayos, legal at malinaw ang pagproseso upang walang masabi ang sinuman. Ngunit sa kabila ng pagtulong, hindi siya nagbigay ng anumang espesyal na pabor na walang kapalit na pananagutan. Ilang araw matapos mastabilisa si Roldan, kinausap ni Samara si Brisha sa kantin ng ospital. Kung gusto mong magbago, diretso niyang sabi, hindi sapat ang pag-iyak lang. Kailangan mong magsimula sa trabaho, sa disiplina, at sa pag-amin sa sarili mong mali. Tahimik na tumanggo si Brisha. Handa akong magsimula kahit saan. Hindi kita ilalagay sa mataas na posisyon, sabi ni Samara, pero may opening sa isa sa livelihood hubs namin, Administrative Assistant Trainee. Basic lang ang sahod, pero may training. Kapag nagseryoso ka, pwede kang umangat. Napalunok si Brisha. Halatang hindi hiyon ang klasing trabahong dating maiisip niyang tanggapin. Ngulit na yon, iba na ang panahon. Tatanggapin ko. Samantala, si Ludmila naman ay hindi dinala ni Samara sa mansyon, ni hindi rin niya ito binigyan ng marangyang tirahan. Sa halip, ipinagawa niya ang luma at halos mabuwag ng bahay ng mga Arceo. Ipinapayos ang bubong, pinatibay ang dingding, at nilagyan ng maayos na bentilasyon at tubig. Hindi iyon luho. Iyon ay desenteng pagkakataong mamuhay nang hindi na muling mapadpad sa lansangan ng pamilya. Nang minsang makita ni Izel ang lahat ng ito, napailing ito habang nakangiting may halong paghanga. Kung ako ang nasa kalagayan mo, baka matagal ko nang siningil lahat. Mahinang napangiti si Samara. Akala ko rin noon iyon ang gusto ko, pero habang tumatanda pala, maiintindihan mong may mga laban na hindi napapanalunan sa paniningil, minsan sa pagputol pala ng siklo ng sakit. Lumipas ang isa pang taon. Unti-unting naging maayos ang kalagayan ni Roldan at si Brisha ay natutong magtrabaho ng tahimik at seryoso sa livelihood hub. Hindi man agad nawala ang hiya sa kanya ng mga taong nakakakilala sa nakaraan nila, natutunan niyang tanggapin iyon bilang bahagi ng kabayaran sa mga maling nagawa nila. Si Ludmila naman ay naging mas tahimik na babae at bagaman hindi na ibabalik ang mga taon ng kalupitan na ipinataw niya, gumawa siya ng munting hakbang pamamagitan ng pag-aalay sa ilang kabataang pamangkin sa baryo na nangangailangan ng school supplies at payo, parang tahimik na pagsisisi sa batang si Samara na minsan niyang pinabayaan. Sa panig ni Samara at Elian, lalo pang umunlad ang mga proyekto na kanilang sinimulan. Natuloy ang matagal na nilang plano na magtayo ng Velez Verdan Learning Center, isang sentro para sa working students, kabataang pinalayas o inabandona ng pamilya at maliliit na manggagawang gustong matutong muli. Hindi iyon itinayo upang ipangalan lamang sa kanila. Itinayo iyon dahil alam ni Samara kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng matatakbuhan sa gabing ang buong mundo ay tila sinara ang pinto sa'yo. Sa araw ng pagbubukas ng Learning Center, napuno ang lugar ng iba't ibang mukha mula sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Nandoon sina Izel at Ate Dorila, kapwang nakangiting halos maiyak sa pagmamalaki. Nandoon sina Mang Isko at Aling Senen, kapwang nakaayos at tila mga magulang na saksi sa pagtatapos ng mahabang paghihirap ng anak. Nandoon din sina Neris, Bembem, Oren, Marjun, Gavro, Maureen at maging si Fidencio Luarca. Dumating din si Tito Bernal, si Roldan, si Brisha at si Ludmila na tahimik lamang sa likod, ngunit halatang dala ang buong bigat ng nakaraan sa pagtingin niya kay Samara. Nang siya na ang magsasalita sa harap ng mga estudyante at bisita, huminga ng malalim si Samara. Saglit niyang hinanap ang mga mata na minsang nakakita sa kanya sa pinakamababa niyang yugto. Ang lugar na ito, Sabi niya, para sa mga taong minsang pinaniwala ang wala silang mararating. Para ito sa mga batang pinahinto sa pag-aaral dahil sa hirap.
para sa mga empleyadong nagsisikap sa araw at nangangarap sa gabi, at para sa kahit sinong minsang pinagsarhan ng pinto pero tumangging tumigil. Tahimik ang lahat, nakikinig. Hindi ko itinayo ito dahil perpekto ang naging buhay ko, dugtong niya. Itinayo ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng mapalayas, maliitin, at mawalan ng aasahan. At gusto kong malaman ninyo, ang simula ninyo ay hindi dapat maging kulungan ng katapusan ninyo. Pagkababa niya sa maliit na entablado, sinalubong siya ni Elian at marahang inabot ang kamay niya. Sa mga mata ng lalaki ay naroon ang parehong paghanga at pagmamahal na noon pa man ay hindi nagbago. "Proud ako sa iyo," bulong ni Elian. Ngumiti si Samara, at sa pagkakataong iyon, ang ngiti niya ay hindi na mula sa pilit na pagtiis o simpleng pagbangon. Iyon ay ngiti ng isang babaeng tuluyan ng nakatawid sa ilo ng sakit, nang hindi nalunod sa galit. Sa di kalayuan, nakita niya si Ludmila na nakatingin lamang sa kanya habang pinupunasan ng mga luha. Hindi na niya kailangang lapitan pa. Sapat na ang katahimikang iyon upang malaman ng bawat isa na may mga sugat na hindi man lubusang nawawala ay maaari pa ring maghilom kung pipiliin ng tao ang kabutihan kaysa paghihiganti. At habang unti-unting pinupuno ng mga estudyante at manggagawa ang bagong tayong learning center, naisip ni Samara ang gabing minsan siyang naglakad sa ulan na walang kasiguraduhan kung saan dadalhin ang buhay. Ngayon, nakatayo siya sa isang lugar na siya mismo ang tumulong bumuo, isang lugar na magiging ilaw para sa mga katulad niyang minsang nawalan ng tahanan. Ang dating tindera sa mall na pinagtawanan ng tiyahin at pinalayas na parang walang halaga ay hindi lamang naging asawa ng may-ari ng mall. Naging aligi siya ng dignidad, pag-asa at bagong simula. At sa wakas, ang kwento ng batang ulilang minsang itinaboy sa dilim ay nagtapos hindi sa luho, hindi sa pagyayabang, kundi sa isang buhay na may kabuluhan, paghilom at ganap na kapayapaan.